Hello, magandang gabi. Kamusta po kayong lahat? Ang ating tatalakayin ngayon ay from the book of Proverbs, chapter 25, verse 21 and 22. Sabi dito, "Is your enemy is hungry? Give him bread to eat. And if he is thirsty, give him water to drink. For you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you." So, minsan napakahirap sa atin na ang ating kaaway or ang kagalit natin, nagawan pa natin ng kabutihan. At napakahirap na suklian natin, halimbawa kaaway natin, gagawan pa natin ng kabutihan, ay hindi yung tungkol sa kanya, kundi tungkol sa sarili mo. Minsan napaka-imposible sa atin na patawarin agad natin yung kaaway natin. Yung pakitunguhan siya na mabuti. Kasi nga inis ko sa kanya, galit siya. Pero ang sabi sa Biblia, kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, bakit hindi mo gawin? Pero minsan sa sama ng loob natin, nasasabi pa natin, hindi tayo Diyos. Kaya ba't tayo magpapatawad? Kadalasan kasi ang gusto natin dahil nasa ano pa tayo katawang lupa pa tayo na mas gusto nating kumante sa taong kagalit natin. But the vengeance is from the Lord. May kasabihan tayo na kapag binato tayo ng bato, batohin natin ng tinapay. Pero hindi yun nasusunod. Imposible yun na kapag binato ka ng bato, babatuhin mo ng mas madalas pa yung pag binato ka ng bato, babatuhin mo rin ng bato. Kasi imposible sa atin na gawan natin ng kabutihan dahil sa inis natin. So, sobrang inis natin sa taong kagalit natin ay parang imposible na pakitunguhan mo pa siya ng kabutihan. Pero kung susundin mo sa Biblia, gagantimpalaan ka ng Panginoon. Sabi dito, kung iyong kaaway ay gutom, bigyan mo ng makakain, at kung siya ay uhaw, bigyan mo siya ng tubig na inumin. Sapagkat magbubuntun ka sa ulo niya ng mga baga ng apoy at gagantimpalaan ka ng Panginoon. So, kapag ka ang tao kagalit mo ay pinakitunguhan pa ng maayos, magiging kahiya-hiya yun sa kanya. Parang, anong maisusukli niya na mabuti ka sa kanya, tapos magagalit pa ba sa'yo yung taong kaaway mo? Kung kabutihan naman yung sinukli mo. So, totoo yun yung kasabihan na kapag batuhin ka ng bato, suklian mo, batuhin mo ng tinapay. Kasi, kung mas mabuti yung isinukli mo, yun yung makakapagpalambot ng puso niya. At kahit sinong tao, kagalit man o hindi, kahit masungit pa sa'yo, at suklian mo siya ng kagandahang loob, at yun ay nakakapagpalambot ng kanilang puso. Kaya walang away na mangyayari. At hindi yun mag-reflect sa taong ginawan mo ng kabutihan, kundi sa sarili mo. Because when you do good people, it's not about them. It's about you. Kasi once na pinatulan mo yung kaaway mo, masama ang ugali niya, hindi parehas sa kayo masama ang ugali. Kaya kayo nag-away. Gaano kayo mag-aaway? Kasi ang Diyos nagbabantay sa puso natin. Kaya ang gusto niya maging mabuti pa tayo. Kaya, di ba, pag ang iba may kaaway, sinasabi nila, Diyos na ang bahala sa'yo. Kasi kung susundin natin yung kaisipan natin, yung puso natin na may emosyon, na nagkagalat tayo sarili natin yung maapektuhan, mapapahamak. Kasi
sa inis natin, sasakit pa yung dibdib natin. Yun na yung makakaubos ng oras natin hanggang sa yun na lang baka bibig natin, lagi na natin siyang iniisip, naiinis tayo kapag tayo ay galit, parang titigil ang mundo, na yun na lagi yung nagkukonsume ng oras natin, ng negative energy, at masisira pa yung araw mo. So, walang magandang maidudulot yung pagiging nagagalit ka. So, kapag ka yung hindi yun makakatulong sa sarili natin, walang magandang maidudulot. Pero kung hayaan mo siya, isipin mo na ang Diyos na ang bahala at gawan mo siya ng kabutihan kung ano yung pwedeng maitulong sa kanya, mas makakatulong ka pa sa kanya at hindi na siya magagalit. Siguro naman kapag ginawan mo ng kabutihan yung kaaway mo, lalambot yung puso niya, at kapag nakita natin sa kanila na maganda yung ginawa natin, syempre, ang reflection nun sa sarili natin, mahihiya na yung ginawan mo ng kabutihan, aawayin ka pa rin. Lalo, wala naman sigurong tao na kapag kahit kaano pa kasama, kasi yung masama nga, kapag lagi mo sinusuklian ang kabutihan, nagiging, lumalambot din sila. Kahit anong inis mo at ano pa man ginawa sa yung mali, merong marirealize sa sarili nila na ano bang mali sa kanila, kung bakit sobrang sama na nila, pero pinapakitungan pa sila ng mabuti, makakapag-isip din sila na may mali sa kanila na kailangan nilang ayusin, at kailangan niyang ayusin yung kamalian niya. So kahit pa paano, masusuklian yung kabutihan ginawa mo sa kanya. So, yun yung nakakapagpalambot sa puso niya. So, yung pagganti ng kabutihan sa kapwa, instead na kahit galit ka sa kanya dahil sa ginawa niya, at parehas kayo galit, hindi makakatulong. Pangit yung maidulot mo sa kanya at suklian mo siya. At kung suklian mo siya ng kabutihan, kahit ano pang ginawa niya sa'yo, makakapag-isip-isip yung taong kagalit mo. Hanggang sa lumambot yung puso niya, at wala kayong away, bati-bati tayo. Kasi minsan mahirap magpatawad. Lalo na kung medyo mabigat yung ginawa sa'yo ng taong yun. Sasabihin pa natin na mahirap magpatawad, lalo na kung hindi mo makalimutan yung ginawa niya sa'yo. At sabihin natin na madaling magpatawad pero mahirap makalimot. Pero ang tunay na paghihiganti ay wala sa ating mga kamay, kundi nasa Diyos. But let God do the revenge. Let go and let God. Kung iisipin mo kung tayo nga ay ginawan natin or marami tayong mali sa buhay, at ang Diyos ang may karapatang magiganti sa atin, pero ang ginanti niya kabutihan, imbis na gantihan niya tayo dahil sa mga kasalanan natin, na-offend siya sa mga kasalanan yung ginawa natin, ang ginawa niya, inaakupan niya ang mga kasalanan natin, binuwis niya ang buhay para mahugasan yung lahat ng mga kasalanan na ginawa natin. So, kung doon tayo magbe-base na ang Diyos inako ang kasalanan natin sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, isipin mo na lang, instead na gantihan tayo, pero